Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral, sa araw pong ito, sa aklat po ni John, atin pong tatalakayin ngayon ang John chapter 1, 6 to 13. At pinamagatan ko po itong The Witness and the Rejection. So samahan po ninyo ako at atin pong basahin ang talatang ating pag-aaralan. There was a man sent from God whose name was John. He came as a witness to testify concerning the light, so that through him all might believe. He himself was not the light. He came only as a witness to the light. The true light that gives light to everyone was coming into the world. He was in the world, and though the world was made through him, the world did not recognize him. He came to that which was his own, but his own did not receive him. Yet to all who did receive him, to those who believed in his name, he gave the right to become children of God. Children born not of natural descent, nor of human decision or a husband's will, but born of God. Pagpalain nawa ng Panginoong Diyos ang pagkabasa at pagkadinig ng kanyang mga banal na salita na sa araw na ito'y ating pagbubulayan. Ang iba't ibang gospel writer, gaya ni Matthew, ni Mark, at ni Luke, ay nagpahayag tungkol sa simula ng ating Panginoong Hesukristo. And in their own gospel writings, gaya halimbawa ni Lucas, idinitalye niya papaano ipinanganak ang ating Panginoong Hesukristo. Mula sa pagsasabi ng anghel kay Maria, kay Joseph, at mula sa pagsilang sa sabsaban, pagdalaw ng mga wise men, etc., etc. Detalyado ang kwento ni Lucas. Si Matthew naman, tinalakay ang genealogy ng ating Panginoong Hesukristo, kung saan siya nagmula, kung kanino siya anak, hanggang sa makarating doon sa panahon ng lahi ni Haring David. So makikita po natin, itong mga detalyeng ito'y nagpapakita ng pagpapatunay ng ating Panginoong Hesukristo ay isinilang sa laman. Nagkatawang tao at isinilang sa pamamagitan ng Birhen Maria. Bahagi po ito ng Credo Kristiyano ng Apostles' Creed. No, ang ating Panginoong Hesukristo was born by the Virgin Mary. And then, sumunod doon, He suffered under Pontius Pilate, etc., etc. Now, si John, iba ang kanyang narrative. Hindi po sinimulan ni John ang kanyang writing sa pagsilang ng Mesiyas, sa pagpapahayag ng mga anghel na isisilang ang Mesiyas. In fact, si John, tinalakay natin kahapon, sinimulan niya ang kanyang paglalahad sa pagpapahayag na sa pasimula, siya ay ang berbo, at ang berbo ay sumasa Diyos, at ang verbo ay Diyos. That is how John started his book. Sinimulan niya na nung pasimula ang Panginoong Hesukristo ay nandun na bago palikain ang lahat ng bagay at walang bagay na nilikha ng hindi dahil sa Kanya. So, yun po yun. So, as we continue the Gospel of John, we now move from the glory of Christ as the eternal Word. That is what we discussed yesterday. Diniscuss natin na si Hesukristo ang salita, the Word, the Logos. Ngayon naman, bibigyan natin ng emphasis si Jesus as the light. No? Sa unang bahagi, Word, dito po, light. Anong importansya nito? Anong mahalagang makikita natin dito? Ang John 1, 6-13 shows us three important truths. One, God sends a witness. Tatalakayin natin yan. Second, humanity rejects the light. Jesus is the light and humanity rejected it. And then third, salvation comes only, take note, only by God's will.
So sa mga nagtatanong, paano ba maliligtas? Ano ba yung daan ng kaligtasan? Ang daming relihiyon, nagtuturo naman yan ng kaligtasan. Pero dito sa Book of John, chapter 1, 6 to 13, malinaw na ituturo sa atin na ang kaligtasan nanggagaling sa kalooban ng Diyos. So this passage helps us to understand why people reject Jesus and how anyone is saved at all. So bear with me. So kung meron kayong mga mahal sa buhay, kaibigan, meron kayong mga gustong bahaginan ng salita ng Diyos, kailangan malinaw muna sa inyo ang bagay na ito. Baka kayo na nagbabahagi, hindi rin malinaw sa inyo ang kaligtasan, hayaan po ninyong linawin natin ngayong araw na ito sa pamamagitan ng pag-aaral na ito, papaano nga ba ang tao ay naliligtas. So, puntahan po natin. Sinimulan po ni John ang chapter 1 verse 6 sa pagpapakilala sa atin sa isang lalaki, si John the Baptist. At si John ay ginawa ng Diyos, isinugo for a mission. And the mission of John is to be a witness. Witness to whom? Witness to the light. Basahin natin ang talata. There was a man sent from God whose name was John. He came as a witness to testify concerning the light, so that through him, all might believe. He himself was not the light, he came only as a witness to the light. So si John, ang sabi ng ating mga talatang binasa, he was sent from God. He came from God. So take note, hindi katulad ng mga pastor ngayon na nagbasa lang ng Bible nagpastor na. Si John the Baptist was not self-appointed. He was sent by God. Uulitin ko, hindi po siya self-acclaimed, hindi siya self-appointed, hindi niya pinatungan yung kanyang kamay hindi niya pinatungan yung kanyang ulo ng kanyang kamay o pinahira niya ng langis ang kanyang noo for the anointing, kung hindi siya'y isinugo ng Diyos. He had a mission. Why? Because he had a message. And the message, merong purpose. So, meron tatlong bagay na mahalagang makita kay John. Meron siyang mission na kailangan tuparin, may mensaheng kailangan ipahayag, at merong layunin na kailangan niyang tuparin. Binanggit sa atin niya ng Luke chapter 1, 13 to 17. Listen to this. But the angel said to him, kanino sinabi ito? Kay Zechariah. Sino si Zechariah? Tatay ni John the Baptist. Sabi diyan, do not be afraid, Zechariah. Your prayer has been heard. Your wife Elizabeth will bear you a son, and you are to call him John. Anong purpose? He will be a joy and delight to you. Lahat naman ng anak talaga, pagsilang, joy and delight sa mga magulang. Diba ho? And many will rejoice because of his birth. Why? For he will be great in the sight of the Lord. He is never to take wine or other fermented drink. Ang galing ni John, walang bisyo. Hindi sakit ng ulo ng kanyang mga magulang. Hindi ngayon po. Ay ang Pilipinas kailangan magbaba ng martial law sa mga minor. Mag-curfew para sa mga minor. Kasi ang napanood ko sa TV, sabi nung isang magulang, hindi ho namin mapigil Sabi ho namin, wag lalabas hindi pa rin namin ho mapigilan. Ganun na po katitigas ang ulo ng mga tao ngayon. Habang pinipigilan, lalong nanggigigil, hindi na masaway. Na po, kaya ano po ang sabi dyan? Si John hindi ganon. Hindi siya lasinggero o umiinuman ng anong fermented wine. And he will be filled with the Holy Spirit even before he is born. Naku po, nasa sinapupunan pa. Naaalala niyo po ba mga kapatid, na nung si Mary, nanay ni Jesus, dumalaw kay Elizabeth. Pag nagkita yung magpinsan, lumundag po mga kapatid, si John, sa sinapupunan ng kanyang nanay. No? Because nasa tiyan pa lang si John the Baptist, puspos na siya ng Espiritu. He will bring back many of the people of Israel to the Lord their God. And he will go on before the Lord in the spirit and power of Elijah, to turn the hearts of the parents to their children, and the disobedient to the wisdom of the righteous, to make ready a people prepared for the Lord. Kung hindi nyo pa nabasa yan at hindi nyo alam,
ang purpose ni John, dyan po natin makikita kung anong dahilan kung bakit siya ipinadala, bakit siya sinugo. At sa kabila ng pagiging matanda na, no, beyond beyond conception na po si Elizabeth, ay binigyan pa rin sila ng anak ni Zechariah. So even before John was born, God had already appointed him to do the ministry. Anong itinuturo nito mga kapatid sa bawat isa sa atin? So kayo po na naglilingkod sa Panginoon, kayo po na nagsasabing tinawag ng Diyos sa ministeryo, kayong mga pastor, mga lingkod o anumang ministry meron kayo, tinuturuan tayo ngayon ng katotohanan na ang tunay na ministeryo nagsisimula sa Diyos, hindi sa tao. Hindi po ito pangarap, hindi po ito kagustuhan, hindi po ito layunin natin. Kung ano man ang ginagawa mong ministeryo ngayon, tandaan mo, nagsimula yan sa Diyos, hindi sa iyo. At kung atin pong oobserbahan, most of those who become effective in the ministry of the Lord, sa simula ay tumatanggi, sa simula ay umaayaw, hindi nila mapaniwala ang sila'y tinawag. Pero kalaunan, nape-persuade sila ng Diyos, wala namang kasing nakakatakas sa calling ng Panginoon sa ministry. Amen? Now, sino si John the Baptist? Sa narrative na ito na ating binasa, ating makikita, si John the Baptist, hindi siya ang light. He was not the light. He was not the light, but John the Baptist came to bear witness about the light. Again, babanggitin po natin uli. Si Jesus sa unang 5 talata ng John chapter 1, binanggit siya bilang the Word, yung berbo. Ang berbo ay sumasa Diyos at ang berbo ay Diyos. Walang nilikha kung hindi dahil sa Kanya. So binanggit po siya bilang verbo o word. Pero dito sa sumunod na mga talata, binanggit siya bilang light. John was called and was commissioned by God to bear witness about the light. Merong dapat magpatotoo sa liwanag. At si John ang naatasan ng bagay na ito. Alam ni John ang kanyang lugar. He did not try to replace Jesus. He did not try to replace Christ. Huwag nating kakalimutan, unang nangaral si John the Baptist, at una po siyang nakilala ng mga tao, pero siya ay naglatag lamang ng daan ng susunod sa kanya, ang ating Panginoon. Kaya kung maaalala ninyo, nung nakita ni John si Jesus, ano ang declaration ni John? Behold, the Lamb of God that takes away the sins of the world. So kinilala niya ang ating Panginoong Hesukristo bilang ang kordero ng Diyos. Later, John said, He must increase, but I must decrease. Dineklara niya na ang Panginoon ay kailangang itaas at luwalhatiin, at siya naman ay kailangang magpakababa. So mga kapatid, to illustrate this, think of a flashlight in the dark. The flashlight cannot be a replacement in the sun. Amen? Hindi kailangan o hindi kayang palitan ng flashlight ang araw. Dahil hindi mo naman kailangan ng flashlight pag araw. Kailangan mo lang naman ng flashlight dahil madilim. Ang flashlight, hindi siya pwedeng ipalit sa araw, pero pwede siyang magturo ng daan. Ganyan ang naging gawain ni John. John is not the sun. He just points people to Christ. Kaya dapat tayo, bilang mga lingkod ng Diyos, katulad ni John, ang gawain natin, ituro lang natin ang mga tao sa ating Panginoong Hesukristo. Every believer points to Christ. Amen? So we are not the Savior. We are witnesses to the Savior. Yan po ang katotohanan. Ano kaya ang nangyari? Bakit tumigil yung light? Ayan. So hindi ko po alam. Naririnig nyo pa po ba ako mga kapatid? Paki-thumbs up nga po kung ako'y naririnig nyo pa. So, anyway, naka-record naman ito. Pagpapatuloy ko na lamang po. So, kaya ang application question na gusto ko pong itanong sa inyo ngayon
Are you pointing people to Jesus or to yourself? Tinuturo nyo ba ang mga tao sa Panginoong Hesukristo o sa inyong mga sarili? Do you testify about Christ in your daily life? Mga kapatid, God calls every believer to be a witness like John. Amen? Now, isinugo si John to testify para maging tagapaghanda ng daan ng Panginoon. Nagkaroon ng malaking trahedya. Ano ang tragedy? The world rejected Christ. Sa John 1:9-11, bilang talatang susundan natin, anong sabi? The true light that gives light to everyone was coming into the world. He was in the world, and though the world was made through him, the world did not recognize him. He came to that which was his own, but his own did not receive him. So, ayan po ang trahedya. Christ came, no po, this is one of the saddest truth in the Bible. Si Jesus naparito, no po, to his creation. He came to his own creation. Naparito siya sa kanyang sariling nilikha. Sabi ng talata, verse 10, He was in the world and the world was made through him. So Jesus is the creator, yet his creation did not recognize him. Gaano kasakit yung katotohanan ito na kayo ang may likha, kayo ang may gawa, tapos nung pumunta ka dun sa iyong nilikha, hindi kinilala noong nilikha yung lumikha. Ang katotohanan nga nito in Mark chapter 6 verse 3, nung nagsisimula na ang Panginoong Hesukristo na gumawa ng himala, nung nagsisimula na siyang mangaral, ano sabi ng mga tao? Saan nakakuha ng karunungan ng taong ito? Hindi ba't siya ay isa lamang karpintero? Naaalala niyo po ba yan? Mark 6:3. So ang tingin ng mga tao sa kanya, he is not the Messiah. He was not the Messiah. He is just an ordinary man. Karpintero nga siya eh. So makikita po natin, Christ was rejected by his own people. He came to his own, and his own people did not receive him. And these people refers especially to the nation of Israel. Kaya magpahanggang ngayon, yung Israel na nagpapakilalang sila'y bayan ng Diyos, hindi naman nila kinikilala si Kristo. Bawal nga sa Israel ngayon, sa Jerusalem, na banggitin man lang yung pangalan ni Jesus o ipangaral ang tungkol kay Jesus. Mababasa natin tuloy sa Isaiah 53 verse 3 ang katotohanan na ang Mesiyas ayon kay Isaias will be despised and will be rejected by men. Ngayon, anong katotohanan ang makikita natin dito? Dito po sa mga talatang ito ipinakita sa atin ang doktrina ng total depravity. Here we can see the doctrine of total depravity. Ano po yung total depravity? This rejection of people is not just historical, kung hindi ito'y spiritual. Tandaan mga kapatid, ang total depravity, ang ibig sabihin, ang kasalanan na nakaapekto sa lahat ng parte ng buhay ng tao. Sin has affected every part of our being. By nature, tayo po'y makasalanan. By nature, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Therefore, lahat ng tao, because of sin, are dead. Spiritually dead. Yung spiritual death, hindi lamang po yun nangangahulugan ng pagkahiwalay. Ang ibig po sabihin ng spiritual death, walang kakayahan yung patay na manumbalik sa Diyos kasi nga patay. By nature, we do not seek God. And by nature, we resist Christ. Ganun ang nangyari. Kaya naparito yung verbo na sumasa Diyos at Diyos. Siya'y pumarito bilang liwanag. Hindi po ba dapat ang liwanag sa panahon ng kadiliman ay maging kasiyahan? Hindi po ba ang liwanag kapag
nasa kadiliman ay dapat ikatuwa na dahil wala na pong lahat na po'y ma-expose, lahat na po'y makikita. Hindi ka na pakapa-kapa dahil nasa liwanag ka na. Pero sa halip na tanggapin ang liwanag, tinanggihan ito ng mga tao dahil ang mga tao'y sanay sa kadiliman. Because that is their nature. Hindi lamang bulag, kundi patay. No? Yan ang binabanggit ng Romans chapter 3 verse 11, no one seek God. 'Di ba? Yun ang sinasabi sa Romans 3:10. No one is righteous, none, not even one. No one understand, no one seeks for God. At yan din ang sinasabi ni Pablo sa unang Korinto 2:14, the natural person does not accept the things of the Spirit of God. Yung natural person, unregenerated person, yung hindi born again, hindi niya kailanman tatanggapin ang mga bagay tungkol sa Espiritu ng Diyos. Kasi in order to know God, you need to be alive in the Spirit. Because the Spirit of God, or the Spirit that God will give us, will enable us to say, Abba, Father. Amen? So in the same way, to illustrate this, imagine offering a clean water to a sick person, but he refuses because his taste is distorted. Ang salita ng Diyos, ang liwanag na dumating ay para kang nag-alok ng isang masarap na tubig o malamig na tubig sa isang taong may sakit. Sa isang taong may sakit, kahit anong ipainom mo, hindi masarap. Naalala niyo po ba? Illustration ko nga nung araw para ka makainom ng Royal True Orange at saka Skyflex, kailangan lagnatin ka muna Kung kailan ka naman may lagnat, saka ka ibibili. Kung kailan masama panlasa mo, saka ka pipiliting kumain. Pero pag wala ka naman sakit, di ka makakatikim nun No? Yung mga kaidarin ko, yung mga may edad pa sa akin, alam nyo po yung sinasabi ko. No? Nung araw, yung Royal o Royco instant noodles. Wala na po nun ngayon napakasarap ng noodles na yun, yung Royco. Ipagluluto ka lang nun kapag ikaw ay may sakit. Pag wala kang sakit, hindi ka makakatikim noon. Napakamahal noon Ano po? So, ganun po noon. Kung kailang masama pakiramdam mo, nun ka pipiliting kumain. Ganun din po itong illustration na binabanggit ko sa inyo. Kung si Jesus ang liwanag, hindi tatanggapin ang liwanag. Hindi dahil may problema yung liwanag. Katulad din naman dito, yung tao na paiinumin mo, hindi niya iinumin, hindi dahil masama ang lasa ng tubig. Ang may problema ay ang taong umiinom. It is not the water, it is the person that has a problem. So in the same way, Christ is the perfect one, He is perfect, but sinful hearts reject Him. Katulad din ng isang taong bigyan mo ng masarap na tubig, hindi niya ito tatanggapin kasi siya ang may problema, meron siya sakit, yung kanyang panlasa, hindi niya gugustuhin ang uminom. Ganon din naman ang si Kristo na parito dahil ang mundo'y totally depraved, ang mundo'y nasa kadiliman, ang mundo ay nireject ang liwanag. Tandaan mga kapatid, the rejection of Christ is not just ignorance. Hindi nila nireject si Kristo bunga ng pagiging ignorante. Nireject nila si Kristo because of rebellion. Without the grace of God, we would all reject Jesus. Kaya kapatid, kung ikay nananampalataya kay Jesus ngayon, nagtitiwala ka sa Kanya at sumunod ka sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas mo, isa lang ibig sabihin nun, binigyan ka na ng biyaya ng Diyos. Binigyan ka na ng biyaya at ang biyayang yon ay ang pagbuhay ng Diyos sa iyong dating patay na espiritu. Atin po itong pag-aralan ngayon. Puntahan natin, meron bang pag-asa? Dapat po i-humble tayo nito ng katotohanan ito. May pag-asa ba? Let us now look at the hope. Ano ang hope? Ang hope matatagpuan natin sa John 1:12-13. The new birth by God's will. Ito ang pag-asa. Kapanganakang muli ayon sa kalooban ng Diyos.
Yung tao na nag-reject sa liwanag, may pag-asa ba? Naparito ang liwanag, tinanggihan. May pag-asa ba? Ang sabi ng John 1:12, subalit, yet, to all who did receive Him, to those who believed in His name, He gave the right to become children of God. Children born not of natural descent, nor of human decision or a husband's will, but born of God. Ito ang mabuting balita. Here is the good news, and this is the hope. May mga tao naman na tumanggap kay Jesus. Some do receive Him. Meaning, not everyone rejects Him. Tama po ba? Ang sabi ng talata, to all who did receive Him, who believed in His name. Ibig sabihin, meron naman talaga na tatanggap sa liwanag. Meron po nakikilala sa Kanya bilang tagapagligtas. To all who did receive Him. Ano bang ibig sabihin niyan? To receive Christ means to trust Him. To believe in who He is. Not just a historical person. Kasi naniniwala naman ako, especially sa Pilipinas, kilala naman si Jesus bilang historical person eh. In fact, pag mahal na araw nga lahat naman kilala si Jesus. Pero nananampalataya ba tayo kung sino talaga siya? And to receive Him means to depend on Him for salvation. At ang sabi, sino mang sa Kanya ay tumanggap, manampalataya, they become children of God. And this is a beautiful truth. Not just forgiven, not just saved, but adopted into God's family. Ito ang binabanggit ni Apostol Pablo sa Roma 8:15, you have received the spirit of adoption as sons. Now, dito po sa mga talatang ito, pinakita rin sa atin ang source ng salvation. Ang source ng salvation, ayon sa talata, according to God's will. Who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. This is very important. Salvation is not by family background. Who were born not of blood, no, not human effort, or by the flesh, not of the flesh, not by human decision, not of the will of man. Paano daw ang kaligtasan? But by God's will. Ulitin ko, paano maliligtas? Dahil ba ang pamilya ko Kristiyano, ligtas na ako? Dahil ba ang lahi ko Kristiyano, ligtas na ako? Dahil ba ito sa nag-asawa yung tatay ko sa isang Kristiyano, ipinanganak ako, Kristiyano na ako, ligtas na ako? Hindi. Dahil ba kalooban ito ng tao na ako'y itinalaga nila na maging Kristiyano? Hindi. Hindi will of man, kundi will of God. Paano ba ito? Tandaan po natin mga kapatid, pag-aralan po natin yung doctrine of regeneration. Regeneration, mga kapatid, new birth, and to believe precedes. Ano po? Yung pananampalataya, pagkatapos na ikaw ay maborn again. Ulitin ko, kayo nakikinig sa akin, nalitong-lito at na-impluwensyahan ng mga pastor na kailangan daw munang manampalataya para maborn again. Baliktad yon. Hindi ka kailanman mananampalataya, saan ka kukuha ng kapangyarihang makapanampalataya gayong ikay patay sa iyong kalagayan sa espiritual. Before we can believe God, God must give us new life first. Can we say amen to that? Ephesians 2:1, ang linaw naman, you were dead in your trespasses. Ituloy nyo basa niyan hanggang Ephesians 2:4, makikita nyo roon ang katotohanan na tayo, bago pa tayo nanampalataya kay Kristo, binuhay niya muna tayo because dead people cannot respond. So God must make us
alive first. Amen? So, simple-simple lang naman yun, mga kapatid eh. Si Adan, nung nagkasala sa Diyos, nagtago sa Diyos. Hindi niya kailanman hahanapin ng Diyos dahil alam niyang paparusahan siya ng Diyos at ang parusa ng Diyos sa kanya, lumaya siya sa hardin ng Eden, lumayo siya sa harapan ng Diyos because that is the penalty of sin. Sino bang humanap kay Adan at saka kay Eva? Di ba ang Diyos? Kaya malibang ang Diyos ang mauna, ang tao hindi hahanap sa Diyos, hindi mananampalataya. Malibang palitan ng Diyos ang ating pusong bato, hindi ito kailanman mananampalataya. Kaya Ezekiel 36:26, I will give you a new heart and put a new spirit in you. Yung lumang espiritu patay, papalitan ng bagong espiritu. Regeneration ng tawag dyan. Sa ibang lengguwahe, born again. Kaya yung born again, ang mga born again dyan, hindi yan relihiyon. Iyan po ay karanasan na ang tanging pwedeng gumawa ay walang iba kundi ang Diyos. According to His will. Nagtanong nga si Nicodemo, paano siya ipapanganak na muli? Papasok ba siya sa sinapupunan ng nanay niya? Ang sabi ni Jesus, ang ipinanganak ng laman ay laman nga. That is the physical birth. Subalit ang ipinanganak ng espiritu ay espiritu nga. So kailangan kang ipanganak sa tubig at sa espiritu. That is born physically and born spiritually. Paano nga iyon? Sumagot si Jesus sa John chapter 3 verse 8. Pagdating ng araw, matatalakay naman natin ito eh. Pero sa John 3:8, puntahan na lang po ninyo, hindi ko na po nailagay ito sa ating PowerPoint. Ang sabi ni John, ni Jesus, umiihip ang hangin, alam nating may hangin, hindi natin alam kung saan patungo, hindi natin alam kung saan nanggaling. Ganon ang ipinanganak sa Espiritu. So anong ibig sabihin nun? Lalong gumulo. Ibig sabihin nun, katulad ng hangin, alam mong may hangin pero hindi mo alam kung saan galing at hindi mo rin alam kung saan pupunta. Ganon ang ipinanganak sa Espiritu. Hindi mo nga rin alam o hindi mo alam, hindi mo nakita, hindi mo narara. Paano? Paano nangyari yun? Pero alam mo na merong hangin. Alam mo na ikaw ay ipinanganak sa Espiritu. Alam mong born again ka na kasi magre-resulta ito ng iyong pananampalataya. Tandaan, regeneration will produce transformation. Will produce conversion. Kaya yung mga na-convert, yung sinabing, sige, for the sake of argument, na paniwala kayo ng mga Baptist at ng mga Armenian, na itaas nyo kamay nyo, papasukin nyo sa Jesus sa puso nyo, sumunod kayo sa prayer ng confession, yung mga acceptance prayer, tapos sabihin sa inyo, tandaan nyo yung date na yan, tandaan nyo yung petsa na yan, tatakutin pa kayo, pag hindi mo nalaman kung kailan ka na born again, di ka talaga siguradong ligtas. Niloloko lang kayo. Conversion yun. For the sake of argument, conversion yun. Yun yung panahon na sinabi mong nanampalataya ka. Sige, tanggapin na natin. Baka nun ngang araw na yon na nag-iiyak ka, nakataas ang kamay mo, sumunod ka sa panalangin na yon na tinanggap mo nga si Jesus, nanampalataya ka sa Kanya. Pero prior to that, hindi mo yun magagawa, hindi yun magiging makabuluhan, hindi yun magiging totoo kung hindi ka muna na born again by the Spirit. Ganun ang order, mga kapatid. Kaya huwag kayong maniniwala kahit obispo pa yan. No? Kahit 3 obispo pa yan, magsabi na yan. Na yung regeneration ay susunod lang sa pananampalataya. Niloloko kayo, walang basihan yun. Paano ka mananampalataya? Ang teaching ng Arminian, dahil sa prevenient grace. Bibigyan ka ng Diyos ng prevenient grace. Ano yung prevenient grace na yun? There is nothing and you can never find that in any single verse in the Bible. Gawa-gawa lang yun ni Jacobus Arminius. Hindi yung totoo. Ang tunay na turo sa Biblia, ang Diyos ang kikilos, babaguhin ang puso katulad kay Lydia at katulad sa paglalarawan kay Lazarong patay, bubuhayin muna bago siya susunod at mananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Think of a baby, mga kapatid.
Yung batang ipinanganak, the baby does not decide to be born. Birth is something that happens to him. So, hindi siya makakapili. In the same way, spiritual birth is something God does in us. Ang pagkakapanganak, ang pagiging born again, Diyos ang gumagawa. Kaya tayo mga kapatid, wala tayong gagawin kundi mangaral ng Ebanghelyo. Hinahanap at tinatawag lang natin yung mga binorn again ng Diyos. Amen? Tinatawag natin. Kaya tayo, lagi tayo may pag-asa na sa dami ng mga taong yan, meron dyan na tatawagin ang Diyos. Amen? So bilang application, if you believe in Christ today, it is because God has worked in your heart. Kung nananampalataya ka ngayon kay Kristo, dahil kumilos na ang Diyos sa puso mo. This would and should remove pride and should produce gratitude. Tanggalin niyo ang kayabangan sa inyong mga katawan na kaya kayo naligtas dahil kayo, ikaw, ay nanampalataya. Kapatid, kaya ka naligtas, ikaw ay binigyan ng biyaya na born again ka. Binago ng Diyos ang puso mo. Yung pananampalataya mo, gawa pa rin yun ng Diyos. Dahil kung hindi kumilos ang Diyos sa puso mo, hindi ka mananampalataya. No one seek God, no one understand. Kaya wala kang aangkining iyo. Kaya ubod na yayabang mo. Kaya ako naligtas na ng palataya ako eh. No, at yan din ang isasagot ninyo doon sa tanong na ginagamit ng mga ibang pastor. Pagpasok mo sa kaharian ng langit, ano sasabihin mo? Tinanggap kasi kita bilang Panginoon na tagapagligtas. Pag ganun ang sagot mo, kapatid, there is no way that you will enter the kingdom of God. No, there is no way. Unless a man be born again, unless God regenerated the heart, you will not see the kingdom of God. Because you have no way of seeing Jesus as the way, the truth, and the life. There is no way that you will see Him as the only name given for all people to be saved. And you will not give your life to Him. Amen? So bilang conclusion, mga kapatid, in John 1:6-13 gives us a clear picture of salvation. Dito napakalinaw na itinuro ang kaligtasan. Pag hindi nyo ito naintindihan, hindi ko na alam paano ito ipaliliwanag. 1, God sent a witness, si John the Baptist. 2, man rejects the light because of sin, total depravity. And 3, God gives new birth. And it is His sovereign will. Amen? And to final illustration, imagine a courtroom. Humanity stands guilty. Christ stands offering pardon. Many rejects Him, but some receive Him. Tanong, bakit may tumanggap sa Kanya? Why? Because God opens their heart. Regeneration. Amen? Yung mga hindi tumanggap, yung mga hindi sumampalataya, yung tumanggi sa liwanag, understandable yon. Ganun talaga ang kalagayan ng puso ng tao eh. Pero, merong sasampalataya. At yung sasampalataya, yun ang binuksan ng Diyos ang puso. Kaya ang kaligtasan, biyaya. Balikan nyo sandali ang Genesis chapter 6, verse 5. Nakita ng Diyos ang kasamaan ng lahat ng tao sa mundo at ang puso nito ay suwail. Nagdesisyon ng Diyos patayin ang lahat ng tao. Walang matuwid, wala kahit isa. Kasama si Noe, kasama ang kanyang pamilya. Hindi, matuwid si Noe. Matuwid ang kanyang pamilya, kaya sila naligtas. Mga kapatid, sinabi na nga ng Bible, walang matuwid, wala kahit isa. So, ibig sabihin, si Noe at ang kanyang sambahayan kabilang sa mga makasalanan. We inherited that sinful nature from Adam. So, maging si Noah at ang kanyang 3 anak at ang kanilang mga asawa at ang kanyang asawa ni Noe, 8 tao, hindi sila matuwid. Hindi sila, ibig sabihin, walang kasalanan.
Wala namang matuwid wala kahit isa, ang Panginoong Hesus lang. So bakit sila iniligtas ng Diyos? Ang tawag doon, habag. Ang tawag doon, mercy. Kaya nun pa, sa Old Testament pa, kung paano nagliligtas ang Diyos, sa New Testament, parehas lang din sa Old Testament. Sa naisin ng Diyos, sa kalooban ng Diyos. At ano po ang nangyari? Inutusan ng Diyos si Noe, gumawa ng arko, sinunod ni Noe by the dot. Wala siyang iniskip, lahat ng instruction. At naligtas ang sambahayan ni Noe. Ang tanong, kung talagang matuwid at walang kasalanan ang lahi ni Noe, di sana magpo-produce na yun na matutuwid na tao at wala nang masamang tao. Pero huwag niyong kakalimutan mga kapatid, Genesis chapter 6 yun. 7, 8, 9, 10, 11. Ano ba nangyari sa Genesis chapter 11? Yun yung Tore ni Babel. Ang tao ubod ng sama. They want to build a city with a tower, with a name, kasi gusto nilang maitaas. Hindi nagbabago ang tao mula noon hanggang ngayon. Bawat bayan sa mundo nagtatayo ng tore para maging sikat. Nagtatayo ng pinakamataas para maging sikat. Pati ang relihiyon nakikisali dyan. Pataasan ng building, palakihan ng building. Si Kibuloy nagpagawa sa Davao. Ang Iglesia ni Cristo nagpagawa sa Bulacan. Ano po? So, ang JIL nanghihingi ng pera dito sa Canada. Ano po? Dahil magpapagawa rin si Eddie Villanueva ng pinakamalaking niyang tore. Mga kapatid, kayo na po ang humusga. People always want to be full of themselves. They always want to be full of themselves, not with God. Because that is the heart of every human. Now, ang tanong, ikaw, have you rejected Christ? Or have you received Him? The Bible says, to all who did receive Him, He gave the right to become children of God. So kapatid, ito panawagan, come to Christ. Ang panawagan lagi ngayon papasukin si Jesus. No, baguhin natin. Ang sabi ni Jesus, if you want to follow me, you need to deny yourself, carry your cross, and then follow me. Come to Christ, not trusting yourself. Come to Christ, not trusting your religion. Come to Christ, trusting Him alone. Amen? Let us do some reflection. 1, am I pointing others to Christ like John the Baptist? Have I truly received Christ, or am I still rejecting Him? Do I understand that my salvation is by God's grace alone? How should being a child of God change my daily life? Mga kapatid, pagpalain kayo ng Panginoon, tayo po'y tumungo, tayo manalangin. Heavenly Father, we thank you for sending the true light, our Lord Jesus Christ. We confess that apart from your grace, we would reject Him. Thank you for giving us a new life and making us your children. Help us, O Father, to be faithful witnesses like John the Baptist. May we point others to Christ alone. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga, dito po sa Tinig ng Pag-asa. God bless mga kapatid.